ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit dumarami ang mga Pilipinong lumilipat sa freelance at remote work? Actually, yung paglipat sa freelance to normal na trabaho, punta ng freelance, dumadali na siya kasi technically any job na pwede mong gawin ng offline dito sa atin, pwede mo siyang i-offer abroad. Sir John, ano pong mga uri ng trabaho ang pinakakaraniwang ino-offer ng mga freelance platforms sa ngayon? During these times, marami na. Kumbaga dati VA lang yung alam ng mga karamihan. Ngayon halos lahat ng anything na makakatulong sa isang negosyo, in-offer na pwede nang i-offer ngayon. Ayun. Magandang gabi mga partners. Ayun, ayun. Mukhang ako lang ang nakikita Hindi ko nakikita yung video natin kanina. Anyway, welcome po kayo dito sa business natin to mga partner. At ngayon po ay, November 13, 2025 na. Kalahating buwan na naman. At bago lang lahat, gusto kong makiramay po. Gusto kong, nakikiramay po kami kay dating Pangulo ng Senado at punong legal na tagapayo ng Pangulo Juan Ponce Enrile na pumanaw sa edad na 101. Ayon sa anunsyo ng ng kanyang anak. Ayun. Nakikiramay po kami. At syempre ngayong gabi kasama ko si Partner Chris and Partner Manuel. Ayan, magandang gabi ka-partner Randy and ka-partner Manuel dyan sa studio. Magandang gabi po. And syempre din yung binabati ko yung mga walang sawang sumusubaybay dito sa ating programang Business Natin to on Air. Mga taxpayers, mga accountants, mga bookkeepers, practitioners nationwide. Magandang gabi po. Brother Bear. Yes, kapartner Crash at kapartner Randy. At ito atang nakalipas na, kahapon ata or nung 10, November 10 ay Accountant Day ata. International Accountant Day. Kaya ako ay bumabati sa lahat ng mga katulad po ninyo, mga CPA, mga accountant ng Happy International Day. Kaya lang lumagpas na ng ilang araw pero sila-celebrate pa rin sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Napaka-importante ng mga tulad ninyo. At lalo na po sa Pilipinas, lalo na nung nagkaroon ng programang ganito, Kapartner Randy at Kapartner Chris. Yes. Actually, nag-iisa lang yung ganitong programa. At syempre, kasi Accountants Day nga, sabi mo nga, di ba? This coming Sunday, up to, kailan ba yung partner, yung peak pa day natin? 17 ang start. Actually, ang umpisa niyan is this coming Sunday hanggang parang over the week. 1 week yan. 1 week na peak. Convention ng peak pa. Ayan. Pero dun po sa mga viewers noon, yung mga nakikinig ngayon sa radyo, sa Facebook Live, yung nanonood natin ng mga members po ng PIPA, ng ANC, pwede po kayong mag-claim ng inyong kit dito sa PIPA building sa Show Boulevard until tomorrow. And then on Saturday, pwede sila at 12 noon to 5 p.m. sa SNX. Start ngayon, partner. Actually, papakuha ko na lang yung aking kit tomorrow para hindi na ako makaisama dun sa haba ng pila. Kasi yung experience po natin last year, sa Sorsogon ito nangyari. Ang haba ng pila. So, para iwas, agahan po natin, i-claim na po natin yung ating convention kit. Ayan, para mabilis na. Sabak na tayo dun sa mga activity natin. Sige. Good luck kasamang Chris. At kayang-kaya mo yan. At bukas may convention din ang Saturday pala, convention ng One Accountant
party list naman. Ayan, yung mga members natin, kapartner Randy, at kasama tayo doon. ano na ba natin yan? Induction na natin. dito sa Induction na Luzon. daw ng nating mga new members. Ayun. So, be there sa Conrad Hotel. on Saturday. Ayun. Yun. At ngayon naman, kapartner Randy at kapartner Chris, may bagong chief ang BIR. Tama po ba? Ayan. Tama, meron na po. Yun. Nagulat ako kanina, biglang nawala si Commissioner Lumaki. Oo, meron pa naman isang pahayag na isang kahapon ata tungkol dun sa mga ginawa na walang hindi nagbabayad ng tax na maayos itong mga involved sa flood control projects, namumuhin ng luxurious pero hindi pala nagbabayad ng tamang tax. Pero ito pa may bago na. Kapag ba may kapartner Randy, kapartner Chris, kapag ba may bagong chief ang BIR, ano man, may mga pagbabago bang mangyayari or tuloy lang yung ginagawang dating programa? Actually, partner, depende sa kanya yan. Kung nakita niyang hindi ka nais-nais yung mga nakikita niyang mga tawag dito ginagawa ng mga BIR, may yan, may godon yan, di ba? Ayun. At kung okay naman sa tingin niya, di itutuloy niya lang yung mga ginagawa ni dating Commissioner Lumagi. In short, kapartner Randy, kung may kinakailangang i-develop or i-improve yung rules and procedures or yung policies pagdating sa mga different offices ng Bureau of Internal Revenue, yun po yung gagampanan ng ating bagong commissioner. I hope itong bagong commissioner marami pang mga mailabas niya mga rules and regulations. Hirap na po ang taong bayan, kami po mga taxpayers. Sabi nga nila, magkaroon daw ng tax holiday. I think papasa yung tax holiday kasi sabi nga yung taxes na binabayad natin as taxpayer, yan po yung paano masustain yung ating Republika ng Pilipinas. So, hindi ko naman hinihingi na magkaroon ng additional taxes, but then ma-develop ng incoming or ng bago nating commissioner, ano pa yung additional na makakatulong sa Republika ng Pilipinas in legal way. Kapartner Randy. Ayun, at dapat instead na tax holiday, tax amnesty na lang ulit. Yun, diba? good. Oo. Kasi ang dami din kasi kapartner Randy, kapartner Manuel, sabi nga dun sa ating grupo, ang dami ng mga examinations na kinakaharap ng ating mga taxpayers. Ang question lang nila dun is, karapat-dapat ba talaga sila na makareceive ng ganito karaming klase ng examination? So, sana magkaroon nga ng amnesty. Maituloy din yung estate amnesty. Nakatatapos lang this year, June 14, And then yung iba pa pong tax type, sana magkaroon din ng amnesty rin para din magkaroon ng liwanag yung mga napakarami nilang mga open cases, yung mga tax liabilities ng ating mga taxpayers at makolekta sa maayos pong paraan. Ayun. Sige po. Ayun, ang ganda ng kwentuhan natin mga partner, no? At kung yung mga nakikinig po ngayong gabi, kung may katanungan po kayo tungkol sa negosyo, maaari po kayo mag-text sa amin, dito sa mobile number 0997-824-9408. Ulitin ko lang, 0997-824-9408. So, marami pa tayong pag-uusapan mga partner. Ako, naintriga ako sa pag-uusapan natin ngayong gabi. But, umpisa na natin muna ang unang segment na Biz News. Biz News. At sa ating business naman, mga kasangbahay at mga kapartner, eto na, ready na si Cecil Alabata Cruz, Rango ng Pilipinas, sa pandaigdigang pagsusuri ng digital competitiveness ngayong taon. Aba, tumaas. Cecil Alabata Cruz, magandang gabi. Ipinahayag
Binunyag ng World Digital Competitiveness Ranking ng International Institute for Management Development na umakyat ang Pilipinas sa ika-56 na pwesto mula ika-61 noong nakaraang taon na may score na 50.87. Sinusukat ng ulat ang kakayahan ng mga bansa na gamitin ang digital technology sa negosyo, pamahalaan at lipunan. Malakas ang bansa sa larangan ng telecom investments, high-tech exports at adaptability. Ngunit kailangang pagbutihin ang cybersecurity at startup environment. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Galing. Actually, partner, no, dapat nga ano na to, yung digital natin. Sa tingin ko mataas na talaga dahil kahit saan ka matumingin yung digital competitiveness, wala akong masabi talaga. Mukhang tumataas na talaga. Yun nga lang, Kapartner Randy, Kapartner Chris, paggamit ng digital wallet, di ba? Na may mga QR, na-discuss natin last episode na mga sari-sari store, naka-QR code na rin. Pwede ka na magbayad ng e-wallet. Titingnan mo na lang ang mga, mag-scan ka na lang ng QR code. Yun pa lang, mahahalata mo na ang Pilipinas hindi napapahuli. Correct. Hindi lang dyan, dito lang sa ano natin, sa internet natin. Yes. Tingnan mo, may mga nagpi-freelance Mabagal. na nagtatrabaho na hindi umaalis ng bahay, di ba? Yun. Naku, magandang segwayhan yan, Kapartner Randy, no? Remote na talaga at parang yun ang pag-uusapan ata, di ba? Correct ka dyan, partner. So, yan yung topic natin, I think, partner, no? So, sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, ang pag-uusapan natin yung trend and opportunities sa mundo ng freelancing. Ayun. At digital jobs na ayun. So, magbabalik muna ang programang kasanggan ninyo sa negosyo, ang business natin to. Oh. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang-masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. At nagbabalik po ang programang Business Natin To. Ayun. Para sa mga kapartner natin na nakikinig ngayon gamit ang radyo, maaari po kayo mag-text kung may tanong po kayo o question or reaction tungkol sa ating topic ngayong gabi sa 0997-824-9408. Yan, Kapartner Chris. Randy. Oo, kaya pwede rin silang mag-comment or mag-message sa ating official Facebook page, ang Business Natin To on Air. Ayun. Partner Chris, eto na nga. Napansin mo ba yung ang dami ngayon nagsulputan na trabaho online o yung mga tinatawag na freelance job? Ayun, tama ka dyan, Kapartner Randy, no? Malaki din kasi ang advantage ng pagiging freelancer
Dahil bukod sa kita, hawak mo pa ang oras mo dahil kaya mo mag-i-remote yung iyong trabaho. Tama ka dyan, partner, no? Dahil talagang kumikita talaga kahit nasaan ka pa. Masalo ka kahit nasa bahay ka lang, kahit naka-short ka lang, di ba? Ayun. Pwede kang kahit nakabakasyon ka, pwede kang magkumita, di ba? Hindi na kailangan magbiyahe kahit saan basta't may internet connection ka at masipag ka, tuloy-tuloy ang trabaho. Kaya naman yan ang topic natin ngayong gabi, no, mga partner, sa segment na Business on Demand. Business on Demand. Habang patuloy na umuunlad ang digital ages, kasabay rin na nitong tumataas ang bilang ng mga Pilipinong pinipili magtrabaho online bilang freelancer. Mula sa mga graphic design hanggang sa virtual assistant, dumarami ang mga trabaho na maaaring gawin saan man basta may internet. Ayun. Ang pag-usbong ng freelance job ay hindi lamang pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho, kundi pati sa pananaw ng mga tao maging sa paghawak ng kanilang oras. Partner Chris. Tama ka dyan, ka-partner Randy, no? Kaya naman, alamin natin ngayong gabi ang mga benepisyo sa panahon ngayon ng pagiging isang freelancer. Upang maipaliwanag sa atin yan, makakasama natin live sa ating programa ang email na copywriter and founder ng The Freelance Movement Tribe. Walang iba kundi si Mr. John Pagulayan. Mr. John Pagulayan, good evening po and welcome po dito sa aming show. Good evening. Maraming salamat sa pag-invite Ayun. sa show niyo. Magandang gabi, brother. Ayan. Actually, member din po ako ng Freelance Movement Tribe. Ayan. Siya ang aming chief. Ayun. Brother, ito ang unang katanungan ko sa iyo. Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit dumarami ang mga Pilipinong lumilipat sa freelance at remote work? Actually yung paglipat sa freelance sa normal na trabaho punta ng freelance, dumadali na siya kasi technically any job na pwede mong gawin ng offline dito sa atin, pwede mo siyang i-offer abroad. So, say for example, ako, sabihin natin, interior designer ako dito, tapos sinatrabaho ko for a company. Ngayon, sobrang dali na kasi yung mismong trabaho na yun na meron ako, yung skill na meron na ako, pwede ko siyang i-offer abroad. So, marami rin consultant dito sa Pinas na in-offer na rin sa abroad. Yung accounting, yung mga accountant na usually nag-work for us one company lang, ngayon, nagtatayo na sila ng sarili nilang company and they're working for a lot of clients here and abroad. So hindi lang naman siya abroad, like pati mga dito sa Pinas, usually nagiging kliyente rin ng mga freelancers. So nagiging madali yung pagtalon kasi karamihan dito sa mga tao, mga nagtatrabaho dito sa atin, skilled naman na sila. Kumbaga ang kulang na lang is okay, paano ko i-maximize itong skill na meron na ako. So yun, offer na nila abroad. So yung mga marunong mag-social media, Facebook, pwede rin siyang i-offer for clients. Yung mga marunong magsulat, in-offer na rin siya for clients. So marami na. Halos lahat ng mga talento ng mga Pinoy pwede nang i-offer abroad. Ayun. Sir John, ano pong mga uri ng trabaho ang pinakakaraniwang ino-offer ng mga freelance platforms sa ngayon? Okay, so unahin ko lang ang alam kasi ng karamihan is virtual assistant. So yung parang magiging assistant ka ng someone na may business sa US tapos binabayaran ka na per hour na the basis. So yun yung unang alam natin na type ng freelancing ng mga 2014, 15. Tapos by 2018, naging
ano na siya, naging hindi ka na binabayaran per hour, per month na yung binabayad sa'yo. So tipong papayaran ka ng $1,000, $2,000, tapos ang gagawin mo is palalagin mo yung social media page nung isang kliyente. So social media manager, yung iba naman ang trabaho, tawag dito, SEO. Ang tawag naman sa SEO para kapag tinype yung words sa Google, lalabas yung business mo. So yun naman ang trabaho nila, palabasin naman yung business mo sa Google. SEO ang tawag doon. Meron din mga katulad ko, mga email copywriter, na tipong yung mga natatanggap yung mga text galing sa Lazada, sa Shopee, yung mga ganun. Ako naman yung gumagawa ng mga ganun. Ino-offer na rin siya. Galing ha? So, during these times, marami na. Kumbaga dati VA lang yung alam ng mga karamihan. Ngayon halos lahat ng anything na makakatulong sa isang negosyo, in-offer pwede nang i-offer ngayon. So, hindi na kailangang mag-aral ng VA para lang magkaroon ng kliyente abroad. So, kumbaga kung halimbawa, manager ako sa isang data company dito, pwede ko i-offer mismo yung service ko sa kliyente abroad, and hindi ko na kailangang mag-aral pa ng ibang VA specific na mga skill. Nataon lang talaga na dati kasi madaling matutunan yung pagiging VA. Ang problema lang nun, tali ka sa oras, since usually per hour yung work. So, ang ginagawa ng karamihan ngayon na freelancer, kumukuha sila ng retainer ng mga clients. So, isang client magbabayad ng $700 to $1,000. Kukuha sila ng mga tatlo nun. So, solve na. Totoo. So, wala pang oras yun na yun. Bro, ano ba yung mga sa kasalukuyan na trend sa freelancing? Ano ba yung dapat bantayan ng mga bagong freelancer? Ngayon, ang maganda ngayon sa freelancing, so halimbawa ako, para mas makuha nila example, halimbawa accountant ako. So ngayon, ang mga freelancers ngayon, hindi na lang sila kumikita, depende sa work na ginagawa. Dati kasi pag accountant, pag nag-freelance, i-offer yung service ko, babayaran ako, sabihin natin 1,000 per month ganun para sa accounting services. Ngayon, yung trend na nangyayari is yung mga freelancers naging business owners na talaga. So what I mean is, aside sa paggawa mismo ng service, yung mga freelancers ngayon na accountant, binabayaran na rin sila ngayon para mag-group coaching. So kumbaga, magbebenta sila ng consulting sa mga negosyo. Hindi sila yung gagawa, mag-uutos lang sila sa mga negosyo na lumapit sa kanila, and tuturuan nila kung paano ayusin yung books. So consulting, binabayaran yung consulting ng sabihin natin pwedeng per hour or pwedeng so hindi ka na gumagawa, inuutosan mo lang sila kung ano yung gagawin. So that's another part ng freelancing. Another thing that's being a trend right now is accountant ka. Sabihin natin gagawa ka ng parang guide on how to do, sabihin na natin yung profit and loss statement. Sabihin natin yun yung Tapos yung profit and loss statement, sabihin natin ang presyo niya mga $99. So yung mga hindi kayang mag-afford ng service mo, pwede nilang bilhin yun. Kung productize na yung mismong service mo, bibilin na lang talaga nila yun. So, kung hindi ka mapapagod, walang oras na makukuha sa'yo, pero binabayaran ka ng $99 para lang dun sa ginawa mong guide or tutorial. So marami ng ways to earn on as a freelancer, hindi lang sa pag-deliver mismo nung service. Kasi medyo marami ng freelancers ngayon, mga 1.57 billion worldwide na ang freelancing. So that's a really massive na industry. So dati it's about doing yung work, the writing, the designing, yung coding. Ngayon it's about building yung systems, the product, consulting, yung strategy, binabayaran na rin. So if accountant ka, tapos pwede kang i-hire ngayon ng kumpanya na i-strategize kung paano gagamitin yung pera para mag-scale yung business. Ayun. Sir Jan, paano nagbabago ang skill na hinahanap sa mga remote workers? Pagdating kasi sa skills, yung technical skills dati pa rin naman, gumagana pa rin siya. They still matter. But
right now, what's being, kasi marami AI na ngayon, di ba? So technically, yung ibang kayang gawin ng tao, pag ginagawa na ng AI. So ang pinaka-valuable na skills talaga ngayon is more of binabayaran yung freelancer para maggumawa ng strategy. So halimbawa lang, business ako and meron akong Facebook page or may mga followers ako, ganun. Gusto ko na magkaroon ako ng maraming followers sa page. Dati, yung freelancer, ang sabihin lang niya, sige, ayusin ko yung page mo, magpo-post ako ng 4 na beses sa isang araw, gagawa ako ng image, bayaran mo ako ng ganito. Yun na yung usapan dati. Ngayon, nagbabago yung skills in a way na instead of just delivering, mag-offer ka na, magpo-post ako ng 4 na beses, ang sasabihin ko sa'yo, actually, para dumami yung followers mo, ito yung gagawin natin. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, and Step 5. Tapos, yun yung binabayaran niya yun ng mga kliyente. Kumbaga, yung skill nag-stay pa rin, but rather, ang binabayaran right now for freelancers ng malaki is yung strategy behind dun sa skills. Yun. So, kung masasabi mo sa isang negosyo kung paano lalago yung kita nila, tapos ikaw pa yung gagawa, nandun talaga yung pera. Tama. Ayun. Bro, ito nga natanong ko. Mayroon bang mga particular na industry na mas mabilis ang paglago sa remote work setup? Sobrang right now, ang pinakamalaking industry pagdating sa freelancing is yung mga e-commerce. Yung mga nagbebenta sa Shopee, Lazada, yung mga nag-online selling. So sila kadalasan yung mga kumukuha ng freelancers. So kung yun yung mga kliyenteng hinahabol mo, so halimbawa, ang skill mo sa buhay is yun nga, magsulat ng product description, makukuha ang kliyente kasi marami ngayon ang mga nag-online selling. Hindi lang dito sa Pinas, sa abroad, sobrang dami na nag-online selling abroad na ang nakadalasan, yun yung industry na lumalago ngayon. So yung mga freelancer na nagsa-social media para sa mga e-commerce, yung mga freelancer na nagsusulat para sa e-commerce, yung mga freelancer na gumagawa ng website para dun sa e-commerce. Sila yung boom na boom ngayon. Ayun. Sir John, paano makakatulong ang teknolohiya sa pagpapadali ng freelance at remote work opportunities? Pagdating sa technology, sa totoo lang, medyo nahuhuli tayo dito sa Pinas in a way na like yung internet connection pa lang, lalo na kapag nasa malayong lugar ka, medyo Totoo yan. medyo pa. Agree ako dyan. Medyo, so, one of the things na we're trying to advocate is magkaroon ng per barangay, magkaroon ng isang place na may internet connection na pag freelancer ka, pwede kang pumunta doon kahit brownout sa inyo, may magagawa ka. Kasi ang naging problema sa atin when it comes to technology is, especially kapag nag-brownout, bumabagyo, lumilindol, yung mga may kliyente abroad, syempre, hindi sila makapagtrabaho ng tawag dito, ng normal. Diba? And yun yung so technology-wise, internet lang, okay na. Ang maganda pa ngayon is may AI na. So, kung dati kailangan maging sobrang galing para maging freelancer, ngayon kailangan mo maging marunong ka lang mag-research. Kasi nga meron ng AI na gagawa para sa iyo. Hindi ko naman sinasabi na 100% ipagawa mo sa AI, but kumbaga around 50% na lang yung magiging trabaho mo kasi may AI na. So sobrang importante ng technology talaga. Kailangan natin ng suporta sa gobyerno. Yun lang yung problema. Bro, ito tanong ko. Ano ba yung mga pangunahing benepisyo? I think nasabi mo na kanina, but madagdagan natin yung kapag ikaw ay freelancer, kumpara doon sa pagiging empleyado na nasa opisina lang 8 to 5. Okay. Sa totoo lang, hindi naman masamang maging empleyado. Siguro lang na natutuwa lang din ako na as a freelancer, hawak ko yung oras ko.
Yun yung number one. Hawak ko kung saan ko gusto magtrabaho. Right now, nandito ako sa hotel, di ba? Pwede naman ako magtrabaho kahit saan. So you get to spend more time with your family, yung makita mo lumalaki yung anak mo. Sobrang laking bagay nun, yung makita mong lumaki yung anak mo. Na hindi ko nagawa before nung nasa call center ako nun eh. So puyat ka na nga. Tapos pag gising mo, yung anak mo nasa school naman. So halos di kayo magkita. Another thing is siguro yung financial benefits na rin. Kasi sa freelancing, kung ilan yung gusto mong kita, yun yung pwede mong kita. Unlike sa employment, usually kasi may cap yung may cap yung earnings mo. Kumbaga yung earnings mo tali siya sa oras kung ilang oras ka pwede magtrabaho. Sa freelancing, with the trends that are happening right now, pwede ka na gumawa ng sarili mong product, may consulting na, etc. So kumbaga kahit isa ka lang sa business, yung earnings mo halos wala siyang hard na cap. So there's that as well. Syempre kung tatawarin pa natin yung mental health, di ba? Yung gano'n, yung karamihan sa mga nag-work pagod, walang masyadong quality of life. Gising ka, tatrabaho, sa weekends lang ang buhay mo. Kanina nga nag-uusap nga tayo, di ba? Hindi ko na matandaan kung anong date kasi sabi ko nga, halos araw-araw naman parang holiday kapag freelancer ka. So, yun, yung mga maliliit lang na bagay na para sa akin would be great if a lot of Filipinos would be able to experience the same thing as well. Kasi sa totoo lang, di ba, ang Pilipinas kasi, di ba, ang pinaka-primary product natin is manpower export. So, kaya nga malaki yung industriya ng OFW, ng mga and then yung sa call centers, contact centers. So, para sa akin, yung freelancing part na rin nun. And instead of sending people abroad, yung skills na lang natin yung ipadala natin abroad. Hindi na natin kailangan umalis dito. Yan. Ganda, no? Sir John, dapat ba being a freelancer, dapat ba na magparehistro sila, let's say, sa Bureau of Internal Revenue, paano makakatulong sila sa gobyerno, makakolekta ng taxes by paying their taxes? Kinakailangan ba nila din magrehistro? Yes, dapat. Actually, we've been talking with the ICT and ang suggestion ko lang is for BIR to make it easier. Kasi ito, totoong story ito, ang daming freelancers na gusto magbayad ng tax. Pagdating doon sa BIR, hindi din naman alam ng BIR kung saan silang category ilalagay. Hindi nga alam ng BIR na may freelancer. So parang gusto kong magbayad ng tax, padaliin mo naman para mag-register ako. Hindi yung ako pa mismo pahihirapan. Parang pabor patuloy na gusto kong magbayad ng tax. Di ba? So yun lang yung kailangan din i-meet halfway yung mga freelancers na sabihin natin pure online. Kapag nag-fill up ako nito, automatic registered na ako versus yung ang daming requirements. Pagdating mo doon, hindi pa alam kung saan ka dapat pumila. Hindi pa alam kung anong category ka ilalagay kasi walang category technically ng freelancing sa BIR. So, usually ang ginagawa ng mga freelancer, tawag dito, lalo na yung mga freelancer na gustong lumabas ng bansa, gustong mag-loan, gustong bumili ng bahay, kailangan talaga nilang mag-register sa BIR. So, ang kinukuha nila usually is yung pang-artista, yung mga per project tuloy yung kinukuha versus yung dapat na mangyari is may specific talagang category for freelance. Yan. Pero dapat talaga nag-register kasi para sa kanila rin naman talaga yun. Ayun. Bro, ano ba yung mga hamon na kinakaharap ng mga freelancer na katulad natin dito sa bansa at paano ba ito malulutas sa tingin mo? Number one, support. Whether that's local na LGU or sa on other parts na ng gobyerno, we need yung support. Like for example, ito.
Kung freelancer ka, syempre kailangan mo ng laptop, kailangan mo ng internet. Wala tayong program na pwedeng magpa-loan. So, ang hirap magsimula. Lalo na sa taong, di ba, hindi naman siya techie talaga masyado, tapos gusto lang niya kaya subukan. Nagsimula ako ng mag-freelancing sa computer shop. Ngayon wala na masyadong computer shop. So, tapos wala pang loan. So, yung isa yun sa mga hamon. Pangalawa, sabi nila freelancing malungkot daw kasi nasa bahay ka. Kumbaga wala kang walang kamaritisan kasi wala ka sa trabaho. So challenge din yun. So usually may mga freelancers na ang challenge nila is more on yung mental health nila kasi nga wala silang kasama. At the same time, freelancing is akin to starting a business. So medyo madali siyang pasukin, pero it will take a year or two para talagang magkaroon ng traction yung career mo sa freelancing. Ang problema is hindi naman tinuturo ang business sa school. Like wala naman tayong subject sa high school na ganito kumuha ng kliyente abroad. Or ganito makipag-usap, or ganito yung business, wala tayong ganun. So medyo challenge yun. Kasi nga, yung resources, aside sa tulong financial, wala rin talaga. Sobrang konti lang ng mga tawag dito na mga government-initiated na mga resources para sa mga freelancers. Meron usually, pero ang nakikita namin is more on virtual assistant, which is kung virtual assistant, sa problema, nagiging out of trend na siya sa ibang bansa. So pag nag-aral ka ng virtual assistants ngayon, medyo nahuhuli ka na mahirap nang makakuha ng kliyente. So yun, yun yung siguro top 3 na mga na challenges na sana naman within the next couple of years ma-solve natin. Tama ka dyan, partner. But partner John, saglit lang po mga nakikinig po sa social media, mukhang dumadamin na. Saglit lang po at pagbigyan lang natin muna yung konting commercial gap. So wag muna kayo aalis at marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa freelance job at magbabalik pa ang programang kasangga ninyo sa negosyo, ang Business Natin To! Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya kasangbahay, piliin ang iyong mga kaibigan. Huwag basta-basta mag-a-add, mag-follow o mag-a-accept ng friends sa social media. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Mama, pailan po ng computer, may isi-search lang po ako. Sige na nga, halika dito. Ano to? Hala, sandali anak. Huwag ka munang tumingin. Naku, mali spelling mo eh. Ako na nga magta-type. Sa dami ng pornographic materials sa internet, hindi malabong aksidenteng ma-access ito ng ating mga anak. Upang maiwasan, lagyan ang computer o anumang gadget ng software na magbablock sa mga malalaswang website. Magpatupad ng oras kung kailan lamang maaaring mag-online ang mga anak. At hanggang maaari ay huwag silang hayaang mag-isa. Higit sa lahat, bigyan ng oras ang mga anak upang sila'y mapaalalahanan. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350.
Matalino ang handa sa sakuna. Ang sunog ay mga minsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. Nagbabalik po ang business natin to live dito yan sa 1350 sa AM Band sa Radyo La Verdad, ang UNTV Radio. Live din po kami sa Facebook, UNTV Radyo La Verdad, at sa business natin to on air at on YouTube naman sa UNTV News and Rescue. At ako naman po si Manuel Recuenco at kapartner Cres. Kumusta kapartner Cres? Ayos lang, brother there. Opo. Uy, ikwento ko lang. Mamaya na siguro kasi nag-promote ako ng show natin at saka yung isang show din na dinupuan ko sa Radyo La Verdad sa Good Morning Kuya kanina, kaya ihingi ako ng permiso para makapag-post nung yung magluto ko sa isang show sa segment na Good Morning Kuya. Nag-promote ako doon. Randy. Kaya Nice. kaya sabi ko, salamat sa Good Morning Kuya, kay Grace Cassie at sa lahat ng staff ng Good Morning Kuya ng UNTV. Ganun pa man, kapartner Chris, salamat na kapartner Randy. Parang si kapartner Randy talagang go, go, go. Yun ang suporta natin sa ating kasama sa program. Parang siya ang ating manager. Alright. Kapaner Chris, balikan natin, pinag-uusapan natin ang remote working na nagra-rise na talaga dito sa Pilipinas. At kasama pa rin natin, of course, ang email copywriter and founder po ng Freelance Movement Tribe. Of course, nandiyan si Mr. John Pagulayan. Mr. John Pagulayan, muli magandang gabi. Alright, wala siyang audio or nag-freeze yan, sinasabi ang problema ka partner Chris sa Pilipinas. Medyo hindi pa maganda ang natin, ang connection ng internet. Pero ka-partner Chris, Mr. John, narinig mo Mr. John, pwede na marinig yung boses mo? Hello? Narinig ka ba? Yan, maliwanag na. Okay na, sir. Okay na, ka-partner Chris. Napahapyawan na ni Mr. John kanina, ka-partner Chris, yung tungkol sa BIR. Sabi niya, papahirapan niyo pa kami mga freelancer kung paano kami magbabayad ng tax namin. Pero pwede mo madagdagan, Mr. John, ano ba yung mga legal at mga tax issues na dapat malaman ng mga nag-freelance or freelancer sa ating bansa, Mr. John? Actually, madali lang naman when it comes to freelancers. Usually, pwede kang mamili. Either ako pinapili kasi may accountant ako, so pinapili niya ako either yung 8% of the total earnings na monthly yung babayaran ko, or tawag dito yung ipunin ko lahat ng resibo and calculate from there. Ang pinaka-importante lang naman siguro na na dapat malaman nila is ang nagsisilbing resibo kasi for freelancers kadalasan is yung PayPal account nila, yung Wise account, yung mga account na makuha nila ng pera abroad. So usually yun yung parang nagiging resibo ng isang freelancer. So importante na ma-keep track nila yun. Actually, ang hinihiling nga namin sana if ever is padaliin yung pagproseso nun, like to filing taxes, na tipong screenshot lang nung mismong dashboard, pwede na siya gawin for isumite for taxes. As of now, hindi pa siya
di pa siya pwede yata. Di pa siya pwede gawing resibo kasi ang mga client namin sa abroad So technically hindi kami makapag-issue ng actual na resibo na technically ibibigay. So yun. So importante lang na may tawag dito na alam ng kliyente mo na sinisingil mo sila, na alam nila na and all that. Yun. Thank you so much. At Kapartner Quest, mukhang may tanong ka rin, Kapartner Quest. Alam ko yun. Go Parang ahead. na-discuss na rin ni Sir Jan, yung sana yung screenshot lang is enough Pwede na. para for filing purposes. So mananawagan tayo sa ating bagong mahal na commissioner, sana ma-improve yung ating tax filing na para mapabilis din yung pagbabayad at pagpa-file ng isang taxpayer. Ito ay, alam mo, sa malaking tulog yan na kapartner Manuel, kasi gustong-gustong magbayad ng mga taxpayers. Ang problema, yung proseso na Matagal. nakaharap natin sa panahon ngayon. Sa ibang bansa kasi, meron lang na screenshot lang or exactly straight lang yung taxes nila. Okay na, dito kasi sa atin, ang dami nating options, ang daming options ng mga taxpayers na para bang kulang pa rin sa kaalaman. Hindi ko matumbok kung ano yung tama ba yung pinapabatid ng mga IT natin, like sa bureau din na makapabilis ba o maintindihan ba ng taxpayers bakit siya nagpa-file ng taxes, bakit siya nagpa-file ng tax returns, bakit siya magbabayad ng ganitong amount. Ayun. So dyan, indagdag ko lang, paano ba naiiba yung freelance ecosystem sa Pilipinas? Diniscuss mo na rin partially kanina, kumpara din sa ibang bansa or let's say sa US, sa Singapore, paano nila napabilis at yung bang application na ginagawa nila sa ibang bansa ay possible ba na mangyari din sa atin dito sa Pilipinas? Ayun. Number one, ang pagkakaiba is yung freelancing sa ibang bansa, it's treated as a business. Hindi siya trabaho. So technically, lahat ng benefits na available for small businesses abroad, available siya for freelancers abroad. So pwede silang mag-loan, may training. Pati accounting, tinuturo doon. Ang problema dito sa atin, ang freelancers, it's treated as a job. So, wala namang benefits ang government kapag may trabaho. wala naman, di ba? Wala kang pwedeng puntahan na headquarters para matuto ng negosyo. Wala ka namang pwedeng puntahan na headquarters para like mag-loan to start your own business. Tapos ang problema, gusto kagad ng gobyerno na mag tayo sa BIR, yung freelancing, sa simula, habang nagsisimula ka, hindi siya right away tapos monthly may kita ka. So, yung mga nagsisimula pa lang, ang suggestion ko nga, why not give them a slack muna na yung pag-register is libre. Tapos kapag 500k pa lang yung kita mo per year, huwag ka muna magbayad. Yes. Kasi ang importante makapag-register. Alright. Ganda. Diba? Yun yung inahabol na. Tapos kapag kumikita na, malaki na yung, doon na lumalaki yung makukuha ng gobyerno. Pero as far as nagsisimula pa lang ako, padaliin natin na magsimula. Yes. Tulad ng ginagawa nila sa ibang bansa. Hindi yung pinapahirapan na nga magsimula. Tapos kapag masenso na, mas lalo pa akong pahihirapan. Parang wala man lang akong konsuelo. Yun. Nararamdaman ko kay Mr. John na si Sir John ay maraming mga hinaing talaga. Sana nakikinig ang gobyerno, si PBBM, nakikinig ang administrasyon. Ng katulad dito, ito po ang mga bagong OFW. Kasi sila ay may mga kliyente abroad at sila ang nakakaranas nito. Sana mapakinggan kayo ng gobyerno at mabigyan ng kasagutan ng iyong mga hinaing. Ngayon, Mr. John, napakabilis ng oras. 7:53 na. Ang bilis naman. Pero baka po pwede masagot ng kahit 1 minute itong tanong ko. Kasi sariling tanong ko naman to na related dito sa work related sa topic natin na remote work. Anong mga
mga remote work, siguro kahit 2 remote work na pwedeng pasukin ng mga Pilipino na hindi mapapalitan talaga ng AI? Kasi yun ang kinakatakot natin, even kaming mga broadcaster, na pwedeng mapalitan ng AI ang mga news anchor. Ewan ko lang kung pagdating sa iba pang mga programa, pero news anchor, reporter, naku, napapalitan ng AI. Ano bang work na kahit 1 o 2 po na ginagawang remote na hindi talaga mapapalitan ng AI, Sir John? Okay, so ito, ang sagot talaga, sa totoo lang, ang sagot talaga dyan is halos lahat. Kasi AI, it can replace yung tasks, but it cannot replace thinking. Yun yung binabayaran sa isang freelancer, yung pag-iisip talaga. So what clients really pay for isn't just the work. It's actually yung judgment, yung insight, yung strategy, yung outcome mismo nung trabaho. So para sa ngayon, yung nakita naming trend for 2024, 2025, yung freelancers na nagsusurvive, marami pa rin kliyente. They're not the ones who try to fight AI, but they're the ones who are willing to work with AI. So, alam na natin may AI. So, kahit magbigay ako ng 2 example, later on, kakainin din ng AI yun. Yan, talagang So, maraming... instead, Yeah, maganda siguro ay ang AI, pwede po kayong ganito, yung AI ay gamitin nating mga freelancer, lalo mapagyaman natin ang paggamit sa kanila para tayo pa rin ng mga freelancer ang gagamit sa kanya. Tayo ang magmamanipulate sa kanya. Parang ganun ba, Sir John? right, like ito, example na lang, yung mga nagbo-voice over, kaya na kasi ng AI yun. So, ang ginagawa ngayon ng mga nagbo-voice over, sila na yung nagdadirect kung ano yung sasabihin, ano yung susulat, saan nila papupuntahin para mas maraming mag-sign up dun sa ano. So, yung binabayaran sa kanila is voice over plus yung strategy na. Hindi na papalitan ng AI. Galing. At yun, nako, kapartner Chris, ay sobrang iksi ng oras. Sana ma-invite ito si Sir John sa BNT Extended podcast po yun ni na kapartner Chris at kapartner Randy, at sana isama ka na namin sa list ng mga pwedeng maging special guest. Mr. John Pagulayan, maraming salamat, isang email copywriter and founder ng the Freelance Movement Tribe. Thank you so much, sir. Maraming salamat sa pag-refer. Yes. At si kapartner Randy, kumusta ka naman dyan? Pasok? Ay, hinihintay ko nga eh. Actually, madami pa akong katanungan. At teka lang, partner, kasi this coming November 23, may Tribe X yung tribe namin, yung freelancer tribe. So, at ito yung mga parang convention din ng mga freelancer all over the Philippines. Madami po yan. Dito sa may I think dito sa Muntinlupa ang gaganapin niyang Tribe X na yan. Good luck po sa mga members. Ayun. At syempre sa partner, nako, out na tayo. Sa mga nakikinig po ngayon, kung may problema kayo sa tax or sa business, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Ayun, at kapartner Randy, pwede rin sila mag-comment or mag-message sa ating official Facebook page, ang business natin to on air, kapartner Manuel. Ang programang ito ay live sa 1350 sa Radyo La Verdad 1350 Tuesday at Thursday alas 7 po ng gabi, kasangbahay. Ayan, napapabaliktad niya. Thursday and Tuesday. Kasi Thursday ngayon, Tuesday naman. Tuesday na. Para yun. Parang gusto mo natin tapos na mga kapartner, Yes, thank you. Gusto ko muna magpasalamat sa lahat mga nakinig po ngayon, kay Kuya Daniel Luzon, kay Ma'am Ana Wentoy, at sa ating VP Eusebio. Ayun, partner Manuel. Si Carl de la Cruz, maraming salamat. Aljan Lozano, at ang ating EP naman si Miss Shelo Potalion, at Ma'am Ana rin yung ating station manager. At syempre gusto ko pasalamat sa lahat ng maraming nakinig na may freelancer. Almost 70 live viewers tayo ngayon. Thank you so much, guys. Thank you sa support. So out na tayo mga partner. Sa negosyo walang imposible. Dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil
Business natin to. Dahil business natin to. Paalam. Thank you po, thank you. Parang